Bah, may audio agad oh. Naka-off ito ah. Tapos, nakahanda na kasi itong cellphone natin, no? Pull natin volume to. Oh, yan, naka-pull. May audio. May audio yung channel 2. Yan, may audio siya, oh. Kulay blue. For today's video, bali, yung pangalan ng brand na to, nabura na yung pangalan eh. Hana lang yung makita mo rito. KH-902 na power amplifier. Yung brand ay hindi na natin mabasa. HA na lang. And then yung may-ari nito, hindi ko nalista yung pangalan kasi by lalamove lang. Hindi ko nalista yung pangalan. Pasensya na. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ang issue nito kaya dinala dito sa atin, walang audio or mahina yung audio, parang ganun. Hindi ko pa natingnan yung combo namin ni sir eh. Basta tinisting ko na rin ito. Kaya nga nakabukas na siya kasi chinek up ko na. Siyempre gawan lang natin ng video para meron tayong proof sa paggawa natin. Tinisting ko na, wala talaga siyang audio kahit mahina. Wala akong marinig eh. Ngayon, ipakita ko pa rin sa inyo siyempre. Design pala nito guys, bago natin lagyan ng speaker and then audio, is naka class D, class TD. Ano bang design to? Di ako ganun ka familiar sa topology nito. Pero sa power supply niya ay SMPS siya. SMPS switch mode power supply. Ayan. And then maganda kasi nakahiwalay. Oh. Malamang itong side na to is para dito sa isang channel, tapos yung isang side naman is para dito sa may isang channel naman. Okay, tingnan ko eh. Oh. Malamang ganun kasi dalawa oh. Hindi lang siya isa eh, dalawa. Ayan. And then ang datingan is parang old school. Maluma na eh. Siguro matatawag na nating old school ito. Ayan. Tapos yung output na ginamit ay parang C5200 and then A1943 lang naman ito. 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 dito. Malamang 5 rin sa ilalim niyan. Same sa may kabilang side. Ang ganda ng heatsink niya. Nakalimutan ko na may nag-correct nito sa akin kung ano tawag dito sa may heatsink nito. Kasi ako tawag ko rito is black coated aluminum kasi ito. Ayan, comment nyo na lang dyan sa may comment section para makuha natin, mayayos natin. Okay, ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin yung unit ni sir. Kasi hindi na naman tayo familiar dito kasi bihira lang tayo gumawa ng mga ganitong klaseng design. Okay, tapos nagsukat na ako ng biasing nito. May bias naman siya kabilaan. Lagyan muna natin ng speaker. Lagyan natin ng speaker and then lagyan natin ng audio para mas makita nyo. Or maaari siguro plug-in muna natin. Lagyan muna natin and then sukatan natin ng bias. Pakita ko sa inyo na may bias siya. Dahil yung tester natin, naka-plug muna sa may bulb muna tayo. Bala ka dyan. Hindi lang sila halos magkasabay. Ano, wala naman siyang protect. Naka-active naman siya ng normal mode. Ngayon, pakita ko sa inyo yung bias niya. Kung may bias nga pa, mga ba talaga pa. Meron pa eh. Meron eh. Balistad lang. Dito. Ayun o, nasa 0.3 oh, normal ito eh. Ba? Normal ito. Oh, nasa normal mode siya. Tapos dito, oh. Normal lang din siya oh, 'di ba? Normal oh. Okay. So ngayon maglalagay ako ng speaker. Tingnan natin kung may audio or walay. Naglagay na ako ng speaker. Ayan, naglagay na ako ng speaker. Ito audio source natin. Tapos naka stereo. Bah, may audio agad oh. Naka-off ito ah. Tapos nakahanda na kasi itong cellphone natin oh. Pull natin volume to. Oh, ayan, naka-pull. May audio.
May audio yung channel 2. Yan, may audio siya, oh. Kulay blue. Naka spectrum blue. Ito, may ilaw yung blue. Pero parang control. Ito naman, wala yung channel 2. Baka mga control sira nito. So ngayon, ang gagawin natin, may audio naman yung isang channel, kaso lang walang control. Ang channel naman na dito na side, wala talaga, as in tunog. Ngayon, dito tayo mag-focus muna sa may control niya or sa may front panel niya. Kasi dito yung panel ng parang input niya, oo, din dito. Kasi wala, yung input niya dito is wala lang, sakit lang ito. Wala siyang, yung input buffer niya dito, kasama sa may control. Yan dito. Ngayon, ang gagawin natin, bakasin natin ito, try muna natin magpalit ng control. Kasi ang control niya ay luma na. Yan, luma na siya, oh. Try natin, malay natin, baka nasa control lang yung problema nito. So ngayon, stay tuned lang kayo. Bakasin ko muna yung front panel niya. Yung control or yung front panel is nabaklas ko na. Dito na rin pala yung indicator. Tapos parang input niya nandito na. 5532. Tinanggal ko na dahil luma na. Value nito ay 20k na mono. Ang problema natin, ang pamalit natin dyan is naka half moon. Abala na, gawa na lang natin ng paraan. Kaya tayo naging technician, eh. Kapag i-check mo yung continuity or resistance, wala na. Wala na yung isa. Yung isa meron pa pero hindi na siya sumasabay. Kaya sira na. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi one man game tayo, eh. Yung isang kamay natin nasa camera, yung isa is pipihit nito. Walang tagawak sa may tester. Okay lang naman yan. Basta papalitan ko na. 'Di ba? Ganun din naman yan, eh. Sabihin na lang natin, makita nyo rin naman na umiikot na hindi gumagana, o papalitan pa rin naman. Diretso palit na lang tayo. Okay? 20k. Ang ipapalit natin is 10k. Wala kasi tayong ganito na yung may groove. Kasi may groove dito. May marinig ka na parang gatla sa loob. Yan, meron tayo dyan 50k na pwede naman gawin mo muna, maging 25. Kaso nga lang, matibay yung yung pang power amp natin, mas maganda yun. Okay, palitan ko lang muna yung control. Palitan ko na ng control. Sakto meron akong 20k na half moon din siya, pero pasok siya dito sa may knob. Siguro dahil medyo malaki na yung knob na to, sana swak siya. Ayan, swak siya dito ba. Okay, saktong-sakto lang siya sa may knob, oh. Napon din siya, eh. Tapos saktong 20k rin yung value niya. 20k ito. Nakatago lang yung kanya, eh. Nakatago lang yung numero niya or data niya. 20k ginagamit kasi ito sa may, minsan ginagamit ko ito sa may crossover. Yan, so crossover or sa may 737. Ayan, bagong-bago siya. Ayan, bago. Ito yung pinapalitan natin. Saktuhan lang siya. Ito lang kasi medyo mahaba lang yung pin. Although okay naman dito. Binaluktot lang tapos hininang lang ng todo. Ayan, saktuhan lang. Akala ko gagamit tayo ng 10k. Although pwede naman 10k kasi sa power amp 10k to 5k naman, eh. Ito nga lang yung na-encounter ko na 20 ang nakalagay. Okay, ganyan na siya, oh. Yan, sana sumakto lang yung knob dito sa may pinaka front panel. So ngayon, balik ko lang muna ito. Tapos yung ilaw na ginamit, oh. Alam niyo sa may Christmas light. Ganyan. Yung spectrum. So ngayon, balik ko lang muna itong board na ito sa may pinaka front panel niya. Tapos audio test natin ulit kung magkakaroon siya ng audio dahil sira itong mga control. Board ay binalik ko na pala sa may front panel niya. Okay, ayan. Pasensya na, medyo may kalumaan na yung unit. Ngayon, para malaman natin kung magiging normal yung audio niya, testing natin. Doon pa rin, nakakabit pa rin naman yung speaker natin and then audio source natin, eh. Eto na, oh. Nauna yung right channel against sa left channel. Yung cellphone natin nandoon, naka-play yan mula kanina pa. Ito yung channel na walang audio. Meron na, oh. Diba? Kita nyo, naka-spectrum blue. Medyo mahina lang talaga to dahil
walang processor. Okay, ito yung channel to kanina. Yung una nito ay pag play ng music doon, automatic tumutunog ito. Wala na siyang control. Ngayon tingnan nyo, wala nang tunog, oh. Dahil okay na yung control. Oh, ayan. Yan lang, control lang talaga sira nito. Oh, ito. Dalawang channel. 'Di ba? Yung control na nilagay, yung pinalit natin is may groove din ito, ah. Yung maramdaman mo yung gatla sa loob para hindi manibago si sir. Kasi galing siya dito, baka sabihin niya ba't parang iba na yung control. Ito kasi may groove to, eh. Hindi ko lang alam kung anong tawag diyan sa inyo, ha. Akin kasi groove ang tawag ko rito, yung may gatla sa loob. Yan, oh. Okay, lumang-luma na, hindi sira na talaga. Ayan, dalawang channel na. Okay. Ngayon, to 20 natin kasi always tayong ganun yung pag-testing natin, eh. Pagkatapos sa bulb, to 20 tayo. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Okay. Ayan, dalawang channel. Lakas din. 9 auto nakalagay. Baka mga 600, 700 watts ito. Ayan, okay na. Goods na siya. Okay. Yan na, hanggang dito na lang yung vlog natin. Wala naman tayong ibang gagalawin na dyan kasi ito lang yung control ng sira na nasa normal mode naman na siya. Kulang na lang dito ay ito, itatali ko lang muna ito. Itatali na lang ito. Hindi natin ipapakita sa video siyempre. Itatali na lang ito kasi medyo salasalabat yung wire. Tapos konting compressor pa para luminis-linis naman siya bago takpan. Ayan, sir. Kalimutan ko na kung taga saan kasi ito, eh. Natamad ako, hindi ko na lista yung conversation namin kasi nasa messenger lang. Pinadala lang dito via Lalamon. Okay na yung kan mo, sir. Yung HA. Yun, burado na kasi, oh. Na KH-902 power amplifier mo na class D. Bali, working na siya. Dalawang channel, meron na siyang audio. Maraming salamat, sa pagkakatiwala mo ng unit mo dito sa akin. And then, ayun, sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, bago-baguhan lang sa mga master, sa mga veterano, tawanan na lang nila yung itong klaseng content. Basic na lang to sa kanila. Yung promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Laguna, 24/7. So, kung gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.